Naranasan ko ring mag-alaga ng malalaking manok o yung may lahi. Sa madaling sabi, sila ay isang free-range chicken. Bago na ibigay sa akin ang premyo kong mga manok na ito na mula sa Agricultural Training Institute Regional Training Center ng aming rehiyon, Rehiyon 1, ay nakapag-prepare na ako ng materialis para sa paggawa ng bahay nila. Nakagastos rin ako ng maraming pera dahil yung napanalunan ko hindi naman pera. Ako kasi yung top 1 sa buong Pangasinan. Manawag po yung nakakuha. Yung mga puhunan ko utang pa. Yun po ang katotohanan. Para hindi po kayo malito, nag-aral pala kami sa radyo. Nagli-lecture yung mga teacher sa radyo. School on the air, kumbaga. Pabahay pa lang magastos na. Nandiyan yung mga tamtak, yero, pako, alambre, yung iba pang mga gamit nila, painuman, pakainan, walis ting-ting, zonrox, mga ganyan, para sa disinfectant, timba, tabo, sako, para sa tarapal nila, para hindi sila lamigin, mga ilaw, wire, halos 5,000 yata yung nagastos ko lahat. Mahirap talaga kung mag-isa ka lang na magmamanage. Yun po ang katotohanan sa pag-aalaga ng manok. Pero kung may mga kasama ka na nagpupuhunan ay hindi ka po malulugi siguro. Kasi ako, alam ko nalugi ako. Sa gamot pa lang, tignan nyo kung makakasakit sila dahil sa pabago-bagong panahon. Ang mahal pa ng feeds noon. Mga panahon ito ng pandemic, mga 2020. Yan, nililista ko lahat. Halos araw-araw akong namamalingkig bumibili ng gamot, feeds. May Madrid de Agua naman kami pang alternative ihalo sa feeds. Ito nakakabili pa ako ng incubator noon at saka yung transformer na saksakan kasi in-order ko yun sa Shopee. Ito kinikilo ko pa sila every week kasi mabilis silang lumaki at tumaba kasi nga feeds ang pinapakain. Yan. Ang gulo ng listahan ko, no? Yan, medyo sumasakit ang ulo ko kasi ako lang talaga ang nagmamanage ng pag-aalaga ng manok. Yung mga napanalunan ko, naibenta ko na yung kalahati nun. Tsaka yung mga ginawa kong inahin, yun yung pinaitlog ko at pinarami. Ito yung mga anak nila, Masyadong nakakapagod kung mag-isa mo lang talaga. Yun po yung experience ko. Nakakapagod maggastos ng pera para sa pagkain nila. Pero lugi naman. Yun po ang katotohanan talaga. Hindi ko po kayo din-discourage. Kaya kung gusto nyo mag-alaga ng manok, yung native na lang. Kasi kung may lahi, 1,000. Ngayon, 500 na lang. Noong pandemic, mahal talaga. Pero ngayon, pangkate na lang talaga yung gusto nilang bilhin kahit na may lahi. Sa dami na rin kasi ng nag-aalaga ng ganitong manok, bumababa talaga yung value. 3 taon din akong nag-alaga ng ganitong manok. Alam niyo ba kung bakit nag-stop na ako? Kasi noong August 2022, nagkasakit yung mga manok, namatay sila lahat. Yun na rin yung sign na hindi na ako mag-aalaga kasi puro gastos din lang naman yung napagbebentahan ko, napupunta din lang sa kanila. Hindi ako nakakaipon. Sayang nga hindi ko na-upload yung mga moment na yun kasi hindi ko pa naisip na pwede palang i-content yun sa YouTube o kaya sa Facebook Reels. Wala pa noon, hindi pa uso. Kaya ngayon, ina-upload ko yung ibang video na delete ko na, sayang nga So, yun po yung experience ko sa pag-aalaga ng ganitong manok. Kung nagustuhan nyo po ang aking video ay i-subscribe nyo lang po at huwag nyo pong kalimutan i-hit ang notification bell para ma-update po kayo sa susunod pang mga video. Maraming salamat po sa panonood.